Okay, mayong gabi ka na itong tanan mga kaigalaan. Anihan na po kita sa atong tulumanon. Matag Lunes hantod Biyernes alas 7:15 hantod alas 8:30 sa gabi. Mayong gabi sa atong masuking tigpaminaw sa tibok probinsya sa Negros Oriental, Luzon, Visayas, and Mindanao o sa tanan nga mga dapit nga maamot niining atong programa via Facebook Live. Mayong gabi ngadto ni Mayor Felipe P. Remolyo, atong official candidate pagka congressman sa 2nd District karong umaabot nga Mayo tuig 2025. O nga atong official candidate pagka mayor sa siyudad sa Dumaguete City, si Atty. Dio Remolyo. Atong official candidate pagka vice mayor, Atty. Carissa Tolentino, kasamtangan nga konsyal sa atong siyudad sa Dumaguete. O nga atong mga kandidato, tanang kandidato sa Team Lupad, pagka sangguni ang panglungsod, mayong gabi ka natong tanan. Hopefully, pipila ka mga gabi gikan karon makari na mo diri sa atong programa para atong mapailaila og inyong mapadungog ang inyong tingog ngadto sa atong masuking tigpaminaw. So mayong gabi mga kaigsunan, welcome sa itong programa Lupad sa Kalambuan, Inabagan sa Konsensya sa Probinsya. Naudangan ngutana, nakani ba si Mayor P. Remolyo lumad ba gining taga Negros Oriental? Siyempre, mahimo baguna nga dili mailhan sa katawhan nga tunog man kay ng pamilya, especially sa San Jose. Kaya kung natong hisgutan ng mga kagahapon sa politika din ang San Jose, bukan na lugar nga daghan kayo din ang mga parintipod sa mga Remolyo. O si kanhi Atty. Orlando Remolyo, amahan ni Mayor P. Remolyo, nahimo tong mayor din sa San Jose, unahan sa Sibulan. O daghang mga nga tinuod ba nga ing largo ra kuno si Mayor P. Remolyo pagdalagan o pagkamayor sama usab ni kandidato pagkamayor Atty. Dio Remolyo. Ang tubag niya na mga kaigsunan based on record, si Mayor P. Remolyo nahimo na siyang kagawad, elected kagawad na siya dito sa lungsod sa San Jose niadtong 1978 to 1981. O gunya pag human niya na nangindahay siya, miadto siya dito sa Manila o nag-eskwela siya, in-take up siya law dito sa Ateneo de Manila University. Pero kung sugdo na ito rin siya ang pag-eskwela sa Sinugdan, dinagyan na sa St. Paul College kaning universidad naman na karon. O niya may transfer siya sa Silliman University, second year high school, din na siya nag-graduate. O niya pagka-college may take up siya political science and history. Din na sa Silliman University o may graduate siya as magna cum laude. Magna cum laude. Dili na sayo ng magna cum laude sa College of Law mga kaigalaan. O niya in 1992 sa dito na siya sa Manila, dili pa dahil may adto siya sa Manila pag take up og law niya human sa iyang pagpasar sa iyang pag-abugasya, nagsugod siya og kaning panglaban, litigation lawyer siya dinha sa Gonzales, Batilier and Bilog Law Office gikan sa 1987 hangtod 1982. Pagka 1992 mo itong naminyo siya sa iyang pinanggang asawa si Christine Cuisia. O niya doon na sila duha ka anak mo kini si Pilos o gani si Atty. Dio Remolyo. Puros ni sila mga abogado, mga kaigsunan. In 1992, si Mayor Felipe P. Remolyo nakatukod ni siya, founded the Fabregas Calida and Remolyo Law Office. O minumdum mo kato si Jose Calida na imo katong Solicitor General. So prestigious ang maong law office nga iyang gitrabahoan mga kaigsunan. In 1995, Mayor P. Remolyo nahimo siyang managing partner sa Remolyo and Milicoton Law Office with former Makati Prosecutor Federico
Milicoton Jr. So daghan na siyang mga associates sa law offices nga iyang nasudlan mga kaigsunan. For good and valid reasons, may decide siya pagbalik diri sa Dumaguete City para pagpadayon sa iyang tinguha sa politika, pagserbisyo sa atong katawan. So niadtong tuig 1998 nahimo siyang mayor sa siyudad sa Dumaguete. Unya after the term in 2001 may balik siya dito sa Manila. Nya mao tong higayon ang mga kaigsunan nga nakapadayon siya pagpalambo sa iyang karera sa kabahin sa iyang pagpractice sa balaod. Unya doon na sa mga business and development powerful networks dito na sa Manila. So mga posisyon nga iyang nakuptan, mao kini mga kagilaan na President siya and Chief Executive Officer of the Clark Development Corporation, Vice Chairman and Director at Clark International Airport, na Director usab siya sa PGA Cars Incorporated, na Senior Vice President and Legal Counsel at Prudential Guarantee and Assurance Incorporated. But in 2016 mga kaigsunan, bibalik yapon siya diri sa Dumaguete aron na pagpadayon sa iyang politikanon nga pagserbisyo sa atong katawan sa siyudad sa Dumaguete. So nakadaog siya bilang mayor sa Dumaguete City in 2016 o walay pakyas mga kaigsunan sa tulo ka terms. 2019 and 2022 elections midaog siya despite sa mga batikos, sa mga kontra. Normal magunang politika, basta na kay kontra maungo na siya. So ato nang sabtunon mga kaigsunan. So ato naman naisikutan kagabi ang mga kalambuan sa syudad na nahimo sulod sa kagamahanan ni Mayor P. Remulyo. Inabagan po sa iyang mga kaubanan sa Team Lupad. Ato lang ipadayon ang uban nga mga issues karong gabi una, pero sa dili pa ta mo hatag sa sunod nga mga issues, ato sang ihatag ang atong mga kaubanan dinhi. Nakaroon rin si Coach Glenn Serion o si Kapitan Isagani Bana. Coach Glenn Serion? Yes, may gabi ng June og kapgani og sa atong mga suking tigpaminaw nga naminaw sa atong programa karong gabi una. Padayon ta sa pagpaminaw haron na masayran nato ang kamatuoran sa atuang programang Lupad sa Kalambuan. Okay, bye. Kapitan Bana? May gabi ibay, may gabi coach og usab may gabi sa atong suking tigpaminaw, ilabi na sa akong mga suod nga mga higala nga kanunay naminaw kada gabi. Sila si Luis, Luing Ading, ingon man si Lando og si Mila, si Leo og si PD diha sa center nga nagbaligyag balot, og ingon man si Auring, Bibing og Bubong, ingon man si Kagawad Windel James Barba og ang Chocolate Boys, og usab naminaw usab kanato watching si Kagawad Alan Aranas og si Udo Disin. May gabi diha boss, og usab si Pidok og si Jidon Pau ang ato ang mga suki sa Balibulan. Ingon man si Ayan Handog or Dudot, si Jerry Gaga diha sa barangay Kalindagan, og ingon man si Charlie Pat sa barangay Karinunan, og Junjun Libaton alias Yolanda sa barangay Aganan, si Bulan. May gabi kaninyong tanan. Okay, bye. Daghang kayong salamat, no? Salamat kayo nga niya kagyapon nagsuporta sa itong programa, including Coach Glenn Serion. Doon ay mga isgutanan, kalabot lagi ning budget, no? We will focus sa diri lang sa atong siyudad sa Dumaguete or sa probinsya sa Negros Oriental. Kay naman ko'y balaod ang gisunod. So, musunod po ta og proseso. Pero sa balaod, kalabot og approval sa executive budget or kining una na ang EIP, doon na siya kung sa koon pa time frame. Pag-ingon nga end of the month, supposedly end of December, kay para man na sa sunod tuig, kinahanglan na nga maaprubahan. But in some cases, doon ay may tabo po nga nili ma on time, kinahanglan po di-explicar kon ngano. Ang naitabo diri sa atong syudad sa Dumaguete, atong naibawan nga hangtod karon,
wala gyud na aprobahe pa ang mao nga executive budget. So ato man ang nahisgutan ba na itong miaging mga programa na to nga doon na lagi issue kalabot ining nganong wala pa natukod ng uban nga mga proyekto, especially anang gitawag nga Plainsview Housing Project o kanang giingon nga wala na mo dili na moabang ang ato nga syudad sa Dumaguete sa yuta nga gipapuy-an sa mga biktima sa bagyong Sindong. So atong ipasabot sa itong katawan o ngano mang nahitabo ning ingon ni ini, no, para lang mahatagan og kalinaw. So I hope nga makahatag ka og kuan ini kaning katinawan with Coach Glenn Serion. Ikaw una ka. Una bay, kaning kabahin sa Plainsview tinuod humana ni siya bidding last year dayong doon na notice to proceed. So after sa notice to proceed, mauna nang signing of contract. So before signing of contract, so kinahanglan na siya authority gikan sa City Council. So karon kay ang atoang executive budget wala man approve. So ang atong City Council dili maka-entertain og any item or agenda except sa budget ra gyud. Mura ko i-focus ang pag-aprobar sa budget. So dili kahatag ang City Council o authority sa atong mayor nga mo enter into contract sa ato ang contractor o sa syudad sa Dumaguete. So dili gyud ma-finalize ang kontrata kung walay authority gikan sa City Council. Mauusab na inahitabo karon nga diin ang ato ang mga business establishment, atong business sector nga diin nag-antos karon sa mga gitawag natong surcharge or penalty nga milapaw sa deadline ni atong January 20 gumikan kay wala mahatagi og extension ang pagproseso sa maong permit, sa mga business permit, tungod kay dili maka-entertain ang City Council sa request sa ato ang Treasurer's Office unya gi pasa ni Mayor Epi Remulyo ngadto sa City Council nga dili gyud nila atubang tungod gibawal pud sa balaod nga mo entertain og any other item except ang paghisgutan maura gyud ang kabahin sa atong executive budget. Okay bay, di na sa takutob. Nakabati ko mo mga nitong na padungog sa miagi natong programa. There was an interview nga akong nabatian niya itong clippings nga imong gipabati sa kanginan nga ang usa ka konsyal konsyal sa siyudad sa Dumaguete nangutana sa ato nga congressman sa 2nd District kalabot ba ining extension ining sa period of time ma-extended ba ang kaning pag-process sa kining business permit. Kaya tungod lagi kayo wala pa man po na ato'y patukar. Okay. Ato'y patukar. Sige, samtang nangita ka atong istoryahon nga mingon siya nga naman nga i-extend dili ug mag-hire akong ang iyabang suggestion maybe mauto iya pong na abot sa iyang una-una dili ta ka blame niya nga mag-hire dai kuno og mga tao para nga pero makabot magyud ang time, but para nako unsaon man kung mag-hire ka og tao walay approval ang executive budget unsa po imong isweldo niya. So ingon na nang mga puta na kay recording na bay. Pero sa akong kuan bay murag dili ni katawag og nangutana kundi nangonsulta or nananghid sila. Itong paminawon kay mailan man nimo ang tubag sa usa ka ang tubag unsay klase sa dawi nga siya motubag. Okay. Ana na to makita og unsay ihang dawi siya nga nitubag.
Okay. Okay, nabati na to. Nabati. Gutong mingon siya nga, kapa, nganong extend, no? Dayon, nganong nahimo man sa Tanay, nganong nahimo man sa Bay City. Unsa man ang giingon nga nahimo sa Tanay? Nahimo nila nga wala na extend? Unsa may bot pa sa botan na nga nahimo? Oh. Nahimo ba nga ito yung suggestion na mag-hire og tao? O nabuhat nila walay extension? So may buti pasabot niya na. So, nangutan ang usa ka konsyal or nangonsulta nga pwede ba o i-extend ang tubag, dili, nga naman nga i-extend. So, ingon niya na ba? Kadaghan man sa ato nga nibawa, nakapangutan ako ni Atty. Arbon, there were times nga ma-extend yun na siya hatagan sa ang treasurer o mo request dito sa sangguniang panglungsod kabay extension, doon ay mga panghitabo din na sa syudad nga gi-extend. Di, usually may kadaghanan yun na. Kay usap man punta ka tiglukat o business permit. So magulat-hulat po tag extension kay kani pong atong i-process sa permit kani po usay alang-alang. So usas pag matuod nga makaingon ko nga ang giistorya sa ni congressman inconsistent kayo ang ihang gipamulong. Ngano man? Una, ngano man maingon siya nga muhayr og daghang tawo. Unsa man pag-hire nga wa man aprubahi ang executive budget. Unsa may isweldo? Di ba? So karon gani gali-off pa man gani ron sa mga job orders tungod kay wala ma-approve ang atong executive budget. So luoy kayo ang uban ron ng mga job orders kay unsaon man nila pagtrabaho nga wala maisweldo ang syudad. Okay, kay wa man Kuslen, unsa imong approve ang budget. Yes, tinuod na no Kap gani nung June kining problema sa pag-aprobar sa executive budget gipangusgan gini ni sa tuang fighter nga konsyal sa Dakbayan sa Dumaguete nga si Carissa Faye Tolentino nga aprubahan ang maong executive budget kay matud pa sa iyahang opinion nga gigamit kini nga gitawag natog deliberate delay sa ato pa og atong hubaron sa Binisaya gituyo gyud og pag-delay no. Well, very common to us already ato naman nagisgutan nga adunay igno nato pag kanang mga delaying tactics nila. We are expected on that no. So karon pwede man nga kada adlaw nila maraton silang sweldo maraton nila pag kanang ilang i-diskuter no tukion nila ang unsay kakulang sa executive budget parang maaprubahan dayon. Pero nalain si Carissa City Council Carissa Tolentino tungod kay sunod semana pa man nga na may space, meaning naa pa lugar pwede nilang ikada adlaw. So matud pa ni Carissa Faye Tolentino nga niadto to Disyembre 12 o gisulatan pa tong mga na sila mga pangutana, sulatan pang department head human na ron. So mao na nga ang gigamit nga terminolohiya ni Carissa Faye Tolentino ato ang fighter nga konsyal sa Dakbayan sa Dumaguete mingon siya nga deliberate delay. Mao na iyang opinion tungod kay daghan kayong mga sitwasyon o cases nga pwedeng i-maraton nya wa dili nila pagkahimuon. Tinuod na Coach by John kay og ingon gud lamang duna sila katuyuan nga i-approve ang maong budget sa una pa. Una, si Councilor Tencio Perdices siya mo'y chairman sa finance, which is siya ang representative sa City Council dito sa City Development Council. So dito siya sa deliberation tanan. Usa siya may approve sa CDC budget planning. So usa siya diya siya mismo. So og mamuning hitabuan kay wala naman nila girespeto ang desisyon sa City Development Council, which is composed of all department heads. So composed na sa mga department heads, 30 barangay captains, mga NGOs. So wala nila girespeto ang pag-approve sa kadaghanan, di ba? Ikadua,
ug maingon si Tincio Perdices nga mo protest siya sa giingon ni Carissa nga deliberate delay. Tinuod man gyud puna nga gidilata. Kay diin man October pa mi ga CDC. October 16 man ang kuan ang deadline. Oh, pero before October 16 gipahigayon na ang amo ang City Development Council. So munang gipasa dito sa Sanggunian mo to ningon nga December 12. So unsa may gihimo from December 12 hangtod sa end of December. Okay, sakto na ba no? Kanang tanan nagagi na sa gitawag og CDC. Nya tanan nga mga department heads, apil mong mga barangay captains, apil mong mga no. While it is true nga ila mo gunang katungod sa pagbusisi sa maong executive budget, but it must conform to the period of time nga gihatag sa balaod. O magka dunay kuang gyud bugat nga rason pwede na nga ma-extend pod ang pero sa ako pud bay unsa may bugat nga rason duna bay corruption nga hitabo sa may aging mga katuigan, duna bay mga disallowances ang atong mayor nga sayop ang iyang paggamit sa kwarta. Kana unta nga mga rason nga maingon uy dili kay ang atong mayor na mursinto, so pwede na usas rason nga atong klarohon papan limpyo ang ato ang pagdumala sa atong syudad. Sila mo istorya na kung sa rason. Mao gani ang ilaharamang rason nga maingon nga 1.4 billion guni nga kwarta ato ning ayuhon kay kwarta kun istanan. Kunya ang 5.8 dali ram lagi. Damo lagi na. So okay ra man ang moingong rason nga ato ning tanan. Pero unsa goy rason nga nung gidilatar? Ang kuan magoda ang maepektahan magoda na ang katawan sa ang katawan mismo. Like for example kana maghisgot ang mga services. Financial assistance. Sa man nimo na paghatag karon may approve. Daghan sa especially sa barangay Hunog. Daghan ang kapalo up nako kap kanus aday ma-release ang ato ang financial assistance sa syudad. So igor ko kung mingon nga sorry kay usaon wala pa man aprubahe ang atong executive budget sa syudad. Okay, in my own analysis ba na nga nagsumpay ito or other interview in connection ito bang dili na ang issue ba nga dili na mo abang ang syudad sa Dumaguete which is kutso-kutso ng istorya kay wa mo gunay kamotoran na dili na prangita doon kay kuno-kuno ra mo gani pero I have something to drive anang dapita kay in the interview naghisgot magud ang congressman nga kanang sa Banlinad Presbyo nanay budget na sa usapang tuig ganong dili man na trabahoon. Bot pasabot wala siya kasinatian sa proseso. Unsaon man nimo pagpadayon anang proyekto kung dili aprobahan ng executive budget. Kilakip naman na siya, di ba? Tinuod. So kung mingon siya nga naay budget, naanay kwarta pundo para ana. Wa din niya usisaha o unsa hinungdan nga dili matukod nga walay approval ang budget. Now, dili ba ka ni gituyo nga para nga kaning mga proyekto dili gina kuan ba? Ang intention is dili mapadayon within the period nga gitinguha nga masugdan. Ngano man. Makredit man na nila kung madilatar kay may wala lantawa wala gyud kay kanang ingon nga walay kaluoy niya ila kunong dughan kuno. To ako no dito sa Tagalunoy. Mo to akong giingon nga ingna nang imong mga sakop din na majority sa konseho nga paaprobahan ang budget. Katong sisinugdan pagod beginning this year. Ngano man na ikaduha naman na nga sesyon. Wa gihapon ding mulat na pug another nga so sa ato unsay rason maghinambog sila sige sa radyo usahay nga 24 hours ilang trabaho unsa man pag 24 hours kung mulat naman pug 1 week kana asa naman ang ilang gingong samot na tong among Liga President nga mayong 24 oras hambog kay mga istorya sa radyo asa naman 24 oras ngano man dili ninyo i-discuss everyday tukeo ng executive budget kay nakataya man ang katawan sa tibok Dumaguete ani. So dapat inyo na nang tukion klaro bisan pag moingon mong wala ninyo gidelete pero klaro sa matas katawhan ang tinuyo ninyo nga gibuhat munay labing tinuod.
Suman, natural ra nga pagkadili. Imposible mong panagot. Now, kung doon ay need ang katawan, mo makanay katuyuan nga manerbisyo ta. Tinuod. Oh. So, ang katawan nagkinahanglan og financial assistance, nagkinahanglan og unsa pa nga mga services. Unsaon man nato paghatag kung dili ma-approve ang executive budget. Okay. So unahon gyud na nila. Example bay kay di ako mubo ra kayo nga usarap to kay gi-interview ni presiding officer ni Joken nga ningon nga ang ibarag klido, head sa klido ang iyang gi-interview nga unsa kunoy gipamalit nga kit. So especially example kuno katong kabahig welding kurso. So diay angle grinder. So ingon ana lang nga simple nga mga pungutana, pwede ra man nag-aprobahan daan sige. Usa og tinuod pila na katuig nganong mangula nila uting kaya unsa inyong gipamalit? Nganong karon pa? Sa 8 ka tuig bay nga gihimo kanunay kada tuig nganong karon pa nila buhata pagpangutanag unsay inyong gipamalit? Nga unsay gipamalit nga mga kit nga gipanghatag sa kaning nangiskwela sa ato ang klido. So nganong karon pa 8 ka tuig na. Di ba? Di og nangutanan sila ipaom sa reglementary period o na ipatawag tong mga concern. Adlaw-adlaw na nila na. Di pwede nag-aprobahan dahil usa nila kuanon di usa itong gipamalit sa una. Di ba? Kay manay og na sila makita ang korupsyon di kihaan. Simple. Di ba? So klaro kayo ang pag-delay. Kay tinuod pa nga wala gituyo. So aprobahan na to ni dayong atong ipatawag ni unsay ilahang gipang kuan kay dili pa man po dayon maimplementar nila. So within 2 weeks ato ning kada usa unsa ni problema ani. So ug mingon ay ayaw nag-ingan na di ba? So maimbestigar nila og dunay corruption nga nahitabo. Unya pwede po nila sila makakiha og dunay nakakomit og corruption. Dili na ang kuan na gud na nga ilang tumanon ang ilang katungdanan subay sa local government code. Unsa man gyud rason nga wala nila nabuhat within that period nga gimanduan man sila. Ang ilang buhatag sila rason. Ang ilang rason nga dako kayo ning kwartas katawhan munang ilang sigurohon ambot nila. So munang kaingon ko nga mayo unta og dunay record ang ato ang mayor sa 8 ka tuig dunay disallowance, dunay ni mando ba ang kuha nga iuli ni. Pre ba tong giuli nga 1.3 million? Ngun ana ba nay mga mando ngayon ana disallowances. So ingon ana unta dapat may rason sila nga moingon nga di sa nato ni aprubahan kay imong truck nakadamag unya nganong gigasto nimo ang kwarta syudad. So ingon ana nga pwede na idili nimo i-approve ang budget. Di ba? May rason ka. Kay basig na pay dagan aning gatago. Pareha atong nasakpan na po nimo nga 500,000 nga disallowance nga para gikuha sa PDAP 500,000 pesos. Was used intelligence purposes. So ingon ana nga dunay mga ibutang nato nga mga katingalahan kana may rason nga dili aprubahan ang ato ang executive budget. Pero ang punto din na bay nga matag usa ka palitan sa arirata sa ilang bang katungdanan. Unsa may ilang katungdanan? Dili ba pag-usisa o pag-aprobar? Ilang usisahon? There is no question. Kailan man ang katungod? Nganong wa man nila usisaha within the period nga gimando sa balaod? That's the question. Dili kay hangtod pila ka kon sa wala pa mi kauman kamuday magbuot nga naa may period of time. Although doon sa extension niya na sa maong balaod basig mo na ilang ikon nga may pwede bitaw ni ato rang i-extend so dilatar po. Ilarang i-delayed kay doon na may grace period nga 3 months gani. 3 months 90 days. So ilan ang hulaton nga before sa 90 days ilan ning aprubahan. So unsay rason? Ako na nang gibasa kani adto pa ako nang gisulti nga ilan nang aprubahan dayon once nga ma-approve dili na ma-implementar kay moigo naman po sa election ban. Mo man gani nga ato ipasabot sa katawhan nga in kaso mo ni padulngan nga ulaton nila ang
pag-approve nga maapiki na gyud, dili mabasol ang atong present administration kung dili mapadayon ang mga projects kung ma-implementar ang election ban. Kadili man na tinuyo nga wala buhata. Yan na, mga nag-iingon nga malfeasance, misfeasance, wala nimo ba imong katungod, pero wala nimo buhata. So liable ka na. Ngayon sa man pagbuhat, nga wala ma-aprobahe. So, dili na sayop sa administration ni Mayor Ipi Rimulyo. Ato na ipasabot daan. Kay kani manggong in relation sa politika, makahaylo mo ng mga butantes nga og dili maayong explicar. May mga tuod, no? Wala guday natukod tong kandido. Labi na kikikapitalize nila ang mga biktima. Muna siya, uwat-uwat ba? So, linglabas katawhan. Sa maragod po na ni bunguton, gahapon, ni tingog sa radyo, kay kuno, ngano pang wala gi dugay kuno gi-release, pabaya kuno atong mayor. Iya kong iduhig ni mayor nga dili naman na trabaho sa mayor, trabaho naman na social worker ug sa treasurer. Nga pabaya kuno atong mayor, wala gi-release ang social pension. So ato naman tong istorya gabi nga kaning tawuhan ni ultimo iyang ngalan gani wa siya musalig kay Demosthenes man iyang ngalan. Demosthenes Rimulyo, Demons ba munang angi gapa-alias ni siya og Tony Rems, no? So ga-alias ni siya og Tony Rems. So gapag-grandstanding siya gapon nga iyang kanon ganiha day nanawag na pud nako matay tinuod niingon ko siya wa pa nako gipatawag tong mga department head dili gud unta ma-release ng inyong social pension di bang diskarte bang bulok pero matay mo to naamang ko mo to kay katong wala taon masayod katong mga tigulang gud taon mabilib po taon niya mobilib niya kay kay siya man kunoy nang usog pero ato na nang istorya ta gabi nga schedule na nang release karon kuan makabantay man siya nga schedule release diskarte ni siya grandstanding ni siya Okay. karis bunguton. So, muna lang i-drive karon to al kontra sa atong ginahisgutan nga mayong pagdumala good governance kay wala ko kunoy good governance. Ino na to og giunsa lang pagsabot what is good governance. But ato sang i-explicar nga dunay mga maayong buhat nga dili ang yan nga buhaton. Namay mga buhaton nga maayo pero dili ang yang buhaton sa usa ka public servant. Ngano man. Doon na may doon na may boundary sa inyong trabaho, executive and legislative. Di ba kanang pagpanghatag og ayuda, di ba maayo man na per se? O di ba maayo na nga ing apil ka og tunol dito sa katawan? Di maayo. Pero kanang maayong pagtunol, bawal na kay dili na imong trabaho. Litang congressman ka ba? Maabot ka og 3rd district, taga 2nd district ka. Pero sa mata sa tao, maayo gyud. Kaya dito man, tunol man po. So, no? muna magoy. Maayo, pero supak na sa balaod. Dahil muna gitawag ba ipal, grandstanding ba? Grandstanding, mga ipal. Mga ipal ba? So, kay gaisgot man daw kuan kaning mga activities election related, usa na sa mga activities nga makapahaylo sa mga butantes. Okay, may pag-watching di ay, no? Sa atong suod nga amigo, si Tony Baldusa. Muna siya. Tony Baldusa. Manager ni sa Web FM, Pamplona. Kani. Si Tony Boy. Tony Boy, si Redin Humawan. O usab ni Christina, kagawad Christina Oy, may pag-watching. Si Carding Aguilar, kagawad Carding Aguilar, may gabi ni Muria. Salamat pag-watching. Marlon Dino o TR Iki Altio, mayong gabi salamat sa pag-watching karong gabi una. Kaning sa Kongreso bitaway mo kwanta gamay kaning open to the public mo na sana gi-video na sila, so makamonitor po ning katawhan sa ilang mga representatives sa nagkalain-laing distrito. Makita mo nimo ito nga kinsa ito dito sa deliberation. Now, kung kanang imong representative, buwinas lang makakita kasasa sa kabulan, buot pa sabot, wala na. Dili ba sincero nga nag-representar sa katawan sa iyang distrito? Di ba?
Dili, sama ra po nas iyang pagbalik ron diri sa dakbayan sa Dumaguete, dili gyapon na sinsiro. Kabalo ka nganong makaingon kung dili sinsiro. Kabantay ka sa wala pa mo file. Oh, duha ka buok iyang kuna. Magpili ra siya sa. Magpili ra siya sa ata. Sa ato pa o probinsya iyang gobernador ang iyang kandidatuhan, sa ato pa dili siya moingon ron nga nibalik ko kay akong tiwason ning mga prituha. Di ba? Resipiyat man siya ba? Iraw tatong wala niya, katurong kuna sa pagka mayor mo yung pakita. Nya kay duha man. Sa ato pa nasipyat siya. Sa ato pa og magpili siya sa paway sinseridad. Walay sinseridad kay gobernador iyahang gidalaganan. Dili mahitabo ang istorya sa ilahang tigpamaba nga nibalik kay tiwason ang wala mahuman. Di ba? Unsa may tiwas wa man nasugdi. Mao po na ron, wa man po nga sugdan sa pagtiwas. So klaro na kayo. Rag dili nang kuntaan na mo kagat na ng ilang buwan kailangan lang nun rota. Kay ang time frame nga itugan bakak man. Tinod. Pag yung bagyong sindong, December 16. 2016. So bakak. Perting bakak ka. Now, mo na akong gingon, nga ngano man ning mga dagko-grangko, nga wa man ang muyag ining tigpamaba nga, uy, dili na 2016. 2011 na. Ayaw, usba na kayo mga daot ko. So, klaro kayo nga, bulgaran na yung ilang pamakak. Bulgar kayo ba? Nga, on-air ko na. Nga balik-balikon. Nga balik-balikon. Sa to pa, bulgar ang ilang pagpamakak sa katauhan. Eh, dili po nila koreksyon eh. Sa to pa, maoy ilahang pattern sa ilahang pagtirada, pagkampanya sa ilahang agalon. Sugo sa agalon. Sa to pag sugo sa agalon, namakakpod ang agalon. So muna ihuba diha. Di ba? Okay, sila may ga-instruct. Diba? Sila may hatag instruction sa ilang tigpamaba. Kay wala maghatag og instruction ang tigpamaba, ang agalon maingon na, huy dili na mao. Buyagon gina. Buyagon gud na dapat. Kay mo reflect mo. Buyagon po nang ayaw pang daot, ayaw pagtamay. Di ba? Kay akma malahig ko ana. So, muna yung problema nila diha. So may pagpaminaw ni Dingdong Nuay, ang butan nga anak si Lionel Nuay, kagawad Lionel Nuay sa barangay Talay. Mayong gabi diha kagawad og nung Dingdong Nuay diha sa barangay Talay. May gabi po ni Andang, ni Andot og ni Atsal Karo diha sa barangay Hunob. May gabi niyo diha Iyo Carling, may gabi og ni Rocky Aljon diha sa Purok Hayahay. Doon ako na-save nga mga pamahayag sa atong kasamtangan nga gobernador. Anak man po ni sa atong congressman nila. Yes, nga makaingon ko nga irresponsable ang iyang statement. Nga naman. Una, kaning akong iuna ni iyang istorya kalabot sa resulta sa Buglasan. Ingon siya, recorded man siya, puwira buyag. Wala gyud ko magmahay because number one, wala gyoy aksidente nga naitabo. It was a resounding success. Nakita na to nga grabe kayo ang mga presentations. Very youthful, amazing, fantastic, and ang mga lain-laing LGUs. Ang akong punto din kanang mingon nga wala gyoy nahitabo. Dili na tinuod. Nga naman, may namatay din na sa nakurintihan. Katong taga Mabinay. Ang hospital pa to, pero days after namatay. Di ba negligence mo na? Command responsibility. Although dili direkta na niya, pero command responsibility. So, ang pagtabo ni okay ra og dili direkta niya. Gipahinghimakak nga walay nahitabo. Munay punto diha. Ingon man siya nga ginitabo. Walay nahitabo. Diha ang isyo kay iyang gipanghimakak. Okay. Second statement, this is very crucial and very important. Nga mahibawaan sa mga butantes kay eleksyon na itong giskutan. Na previous political statement sa incumbent governor, naging siya, kung mubuhi ko og istorya, dapat tumanon yun na. All the way, 100%. I will make it clear, very clear. Number one, Mayor Janice for congressman of the 3rd District. Walay duha-duha. Tanang resources sa Kapitulyo
ibubo na kog suporta para kaming duha sure blast gyud mi karong 2025 for Congress and of course for governorship. Unsa may og maminaw lang ang katawan og musabot niini. Kanilang statement nga tanang resources way pagduha-duha, tanang resources sa Kapitolyo iyang ibubo pagsuporta. So may bot ipasabot og resources. All resources. Kung may kag all resources, that includes money. Natural and money. Oh. So, makatarunganon ba na? Apil ang natural resources. Ang quarry di ay. Oo, Ang quarry, natural resources man na. Oh. Di ba? Sakto ko to, all resources. All resources. Oh. So, makatarunganon ba na nga gamiton ang resources sa Kapitolyo para mangdaog ning politiko? O masabdan na sa katawan mingod nga, dili ko ana. Atong resources gamiton? Pero pamulitika? Pero munay ingon atong iyahang kuan bay. Nga lantip? Oo, iyang tigpamaba nga lantip kay pangunahuna ang atong gobernador. Tinuod lantip gyud kay walay laing naka una-una ana. Ha, di ba? Walay laing nakahuna-una og nakasibya sa kanginan ug unsa iyang buhaton. Unsa ka lantip siya iyang pangunahuna. So, ilang man po ng istorya. Ilang na, lantip magunahuna. Ilang po ng istorya itong birthday siyang papa nga emperor. So, sa akong pagsabot, sa panguna-una sa nila ba, yung ato na ning gingharian. Oh, ato na ni. Kaya ingon siya, akong Kapitolyo, akong ospital. Freedom Park. O niya, kitong sa Freedom Park. Iya, gyapon to. Kaya ang isulti ato, kito bang gididan niya itong si Maisog, sila Presidente Duterte. Alihan mo to. Pero pawala siya nga, dili man ko kapugong mamugos. Kira. Pero ang ako ba, dugay bagid na ko ining 9 years. So makakyapon. So pagka 9 years yung bagurom siya na gobernador. Makakyapon. 9 years kapin. So makakyapon. Yan ingon pa to siya bay. Ngano man day pre-rally man dagoy ngano man magtuyok-tuyok ra mo des kalsada. Lalimang gana. So lantip kay pangunauna. Di ba lantip? So ako guni. Munang bilib kayo ang iyang kuantik pa bagay lantip kay pangununa ilahang amo. Di ba? Lantip yun. Amak ni mo na magtukog building likod sa Kapitolyo. Investment na. Lantip kay pangununa kay investment kung kununa. Di ba? Unya dito sa taas kaning parking space. Parking. Libre. Libre. Isa may libre kitong mga pobre, kitong dago ang mga gwapong salakyan, mga dato. Kinsa man kun pobre kay boken dala do. Para nila ra po to. Para nila. Jadi para nila ra to, para di na sila mahago og sakasagdan. Okay, di ba kay pag ana ron pag ingon ron nga na parking sa second floor ba sa building. So pultahan na dikta. Dito na. Dito na dili na sila magsaka-saka. Okay, kapoy ba? Madako ka. Murang mayo gyud lantip gyud pangunauna. Di ba? Lantip. Asa man ka na. Hitabo sa kanlaon, o gani kabot itong buga-buga kanang ilang kuan bitaw sa kuan kada adlaw murang istorya. Patak ko ng pagbantay, patak sa o gani kabot og kabangkalan. Wala nga nang i-declare ang tibuok probinsya nga state of calamity para makapagawas og pundo. Kay mamalit tagbugas panghatag dito sa lain-laing lugar. Mo lagi nga ni-deklarar og state of calamity pero ang bugas dili para sa kanlaon, para sa ubang lugar, para political mamanggani. So muna to justify ra nga pagpagawa sa pundo. So muna lantip gyapon kay nagpanguna bay muna lantip gyud na siya. Maayo gyud. Lantip na. Muna istorya siya antik pamaba nga lantip kayo og pangunaw na atong gobernador. Bilib ko. Liwat suman. Lantip puro pangunaw na. Pero kanang may mubalik kay Antiwaso. Unsa may Antiwaso gani na sugdi? Niya gibiyaan po niya bay. O gitalikdan ba? Nya. Pumuna ka og serbisyo og pila ka tuig mubalik. May pagpaminaw pagwatching ni Tita Hope mayo og ni Kapitan Raquel Samson og ingon man ni Ginny Bungkasan mayong pagpaminaw ninyo diha.
Jan Barnig, uy, gawatching po dahil Jan Barnig. May gabi na, Jan. So, Coach Glenn? Daghan kayong inconsistent nga mga ilang gipang istorya, no? Ato nga madungog nga ang mga istorya wala nagkasinanto. So therefore, I do not know kung aduna ba sila background or ila gining gituyo. So sama ining kini lang atong ibalik na tong istorya kining executive budget nga importante kay ni para sa katawhan sa Dakbayan sa Dumaguete. Until now wala pa, pero pwede nilang imaraton, pwede nilang adlaw-adlaw og tuki o unsay mga kakulang sa pag-aprobar sa executive budget if they are interested. Kay gawas ana nga ilang trabaho dagko nig mga honorarium ni, dagko sweldo ni 100,000 kapin. 100,000 kapin. Unya ayo ra mig na nga 24 hours mong katrabaho ana, kay ang inyohang pagtrabaho kung 24 hours inyo na lang gikada adlaw haron maaprobahan. So kung aduna mo'y plano nga inyo yung i-delay, inyo hapon na, no? Pero remember nga accountable mo whatever it takes ug naay failure sa maong kining pag-aprobar sa maong executive budget nga diin adunay ma-discarril nga mga ingno nato mga kakulang. Kay kining tanan ana ni depende sa executive budget. Kanang inyohang amo maingon nga dili susama sa uban nga mga lugar kay matud pa po niya kung masiya sa iyahang parte kaniadto iya pang mangkunong pagka-istoryahan apat sila yung mga pagtuki before sa maong session. Well, ilaha po na strategy, but this is Rimulyo administration, they have to understand. Coach, so muisgot man gud siya nga sa iyang panahon wa siya ka sinati kay diha man toy na ibutang interview. So di gyud siya kasinati tungod kay mayoriya man ang iyahang mga konsyal. Yes, advantageous siya atong panahon na. Pero even advantageous siya, gapa-extend gihapon siya as far as gapa-extend gihapon siya sa kining processing sa business permit. Ga-extend siya. So inconsistent ang iyang gipang sulti. Kay ang iyang layhan may tabo, wa pud niya mabuhat. Di ba? So inconsistent siya. Dayon, moingon to nga wala kuno may tabo sa iyang panahon. Do na po'y moingon nga ngano kuno nga mas daghang ni dapig karon ni congressman nga kontra ka ni adto. Example si Bunguton, Tony Rems. Natural mo adto gud si Bunguton dito ni congressman. Dili ka taga Aguare. Dili maka-operate ang iyang kwari sa kasalaan sa Nuse. Di ba? Makahatag siya 500,000 og so saktok sa burno ni mo. Muna diha. Unya usapod nga suspendidong konsyal. Dili mahatagan og proyekto, kontrata. Di ba? So diha man ganito kontrata sa konsyal sa Bakong nga diin rehabilitation and construction of comfort rooms. Unya ang materialis puro rapi katulad puro ra linikit nga mga host. Ni ko sa guni nga nakakita man ko nakatong pugo. Pero sige lang atol yan nang i-discuss na. Di ba? Clarix kayo ba nga sinapat kaya limang kag construction of comfort rooms and rehabilitation yang materialis puro rahos. Matay. So kuan bay akong analysis dili ta kabasol sa mga tigpama ba kay ingon ang ilang presentation o ingon po ang ilang kinaiya sa pag-treat og mga issues nga naman gahangad man sila ining mga kidagkong tao kon mga gobernador, congressman, yung mga abogado po ning kuan kapalibot di siyempre makatuog ka unless ka level kanila ang imo bang kuan level ka maka-analyze maga so di man ron maurong istoryaha pero dili ka level igura kang matudluan igna ana nagatuo ka nga insakto tong istorya
mo nang paugat na gid ang may tabo. So may pag-watching ni Wilfredo Bibot og ni Ginny Bungkasan. Uy, parinti ni. Bungkasan ataga ko ni. Babaho ba ni? Ato ning mga Ate magmahay unto JC na minaw ra to nimo. si JC Cortez ba? Si Cortez, sila si Junjun Si. Oh, Junjun Si, Junjun Corpot, hindi Russo. Ano na ginang minaw? Oh, kani. May gani kinakaisgot ka. Mo lagi may gabi ni dia barangay Taclobo. Paminaw. Oh. Monte, kuan sila ka ng ugang pa sincero ba? Sincero kay di mo mo paltos. Muna yung sincero nga kanuna yung naminaw. So naminaw sila kay layan silang masayod unsa ka lantip ang pangunahuna sa atong gobernador o congressman. Di malantip lantip kay pangunahuna laliman ka sila nganong laliman ka nganong i-extend na ninyo ng pag-process ngano man ang nahimo sa bais, nahimo sa tanhay. Ngano mang dili mo dugang ang mayor o mga empleyado, mga tao. So lantip kayo. Usa pagdugang nang wala ma-approve ng executive budget. Usa pagsweldo ana. So lantip kayo pangunaw-una. Di ba? So gitoyo lagi to nga gayon nga ang syudad ng ang administrasyon dili na mo bayad. Dili na unsa pagbayad. Pero so sa mao nga pagpamulong bay. So ana na to makita diha nga murag doon na siya kanabutan sa pagdilatar sa pag-approve sa budget. Pero wala na problema ba? O kato lang issue nga katong sa mga taga Purok Lunoy. Dili siya angayan ang problema. Kidagang kayong offer og sa 3 mil rin na ako rin bayad. Adi samtang wala pa na gawas ng budget. Adi ilasang abangan. Ako pong nakita nung June og Kapgani kining leadership sa legislative sa ato sangguni ang panglungsod kay pwede man yang iyahang mitingon ang iyahang mga konsehal tanan og unsay mga problema og tan-aw nga ilahang pwedeng imaraton nila. But the problem, I do not know, og nagpabaya ba ang presiding officer ang vice mayor wako kahibaw ni ana, pero ang akong understanding kung aduna siya interest nga ma-aprubahan ang executive budget, mangita siya mga pamaagi inisyatibo to approve the budget for 2025 tungod kay importante nakasalalay ang ilahang trabaho, nakasalalay pod ang ilahang pagkakandidato kay kining presiding officer ni dagan man ni og kuan pagka-kongresista og kining pundo kasaligan tan-aw nako di naman ni kasaligan kay even pag-approval sa budget dili gani kaya nga kinahanglan pa og dugay pang panahon. Pero ayaw mig uwata kay mingon mamo nga inyuhang trabaho to scrutinize. Pero muna gingon nga kung inyo ng trabaho inyong i-scrutinize niadto pa unta i-scrutinize na ninyo og mahimo kada adlaw para maaprubahan dayon. Muna yung pagsabot sa tuwang mga katawan. So atong basahon na yung kuan si TR Iki Altio. Mayong gabi ninyo Sir John, Coach Glenn, Attorney Manny Arbon og si Idol Cap gani bisan diri karon sa Lipayo Dawin daghan po di ay nagpaminaw sa inyong programa kay layhan sila sa inyong mga topic kay dili bakak o puros undanon. Wow, mayong gabi diha sa Lipayo Dawin. Sus daghan ding naminaw ay daghan sa Lipayo Dawin. Abot na Dios. So salamat kayo sa inyong naaday siya ron dito sa Lipayo Dawin kay no. Sus daghan na daytang mga fans ani bay. Okay. Pero lami kay paminaw na to bay, at least daghang midayig sa atong programa. Kay ug moadto tas kuan nay may balag na to mingo man kanang inyo moy gwapo katong ina. Asa dilang kay og sila pistoryon gwapo. Gwapo po to ila. Okay ra. Now ako subayan tong imong kuan komentaryo ko si Glenn. Nakadungog mangugo sa uman nga tigpamaba. Dili tanan ha. Kamingon nga mayo gyud atong suportaan ang Sagarbarya family
kay usa ka pamilya magtinabangay, no? Kung unsay kulang diri sa gobernador, bakapan sa congressman, say kulang sa congressman, bakapan gobernador, hasta ang vice mayor. That's very good. So ingon siya nga kining magtinabangay manggod kay magdungan man og panihap kaning pagkaon. So pang makaistorya ba unsay problema, close good ang ilang relationship kay usa man ka pamilya. Na din ang punto ha kitong delayed ang approval. Kung insakto ang gisulti sa mga tigpamaba, ngarag makuan dali, maaprubahan dali na dayon, ginamay usa ka congressman, aman. Bingon siyang masawa, uy, ikaw mo'y presiding officer. Sangguni ang panglungsod, ganun, nadugay mo na. Kaya, ato, binang mga gingsakpan din ha. Mo balik, rabapo ko. O, kandidato din ha. Aprubahin ninyo na. Ganun mo man na nahimo ko no, be. O tinuod pa ng ilang propaganda nga mayo kuno kay usara ka pamilya. Ganun wa man lagi na nasulbad ka ng delay sa pag-approval sa budget. Nga mahimo ra man ang istoryahon sa panahon magkaon. Gawas ana, dili lang ingon nga karon na delay. Ato pang mga previous na pa'y mga delaying tactics nila. Munang ako di na lang ko matingala kay labi na kadool ng pinili ay kay nga naman mga langtip maguni og mga panguna-una. Langtip. Puro langtip ni panguna ni sila. Malingaw ba po kunin nila kay langtip. Langtip yung panguna kay laliman ka kay part kato atong gisgutan gabi. Part sa 5.8 billion ngalon. Ha? Solar lights. 5.8 billion, part sa 5.8 billion is solar lights. 750 million. Ha? Asa ang gibutang na? Ang solar lights. So, sumala pa sa kuan, tag 167,000 ang usa kuno ka poste og solar lights. Amo da. 167,000. Kaya ang unom, uska milyon man. Oh. Unya, gatuo ko nga maayo og lantip kung pangunahuna. Ganong na lantip? Lantip kay ug maako bay kanang solar lights adto na ko na ibutang didto sa kabukiran katong walay koneksyon sa kuryente. Di ba? Katong bang walay linya nas electrical company Norico or unsa diha. Anang remote areas ba? Oh, remote areas nga walay linya sa kuryente adto ibutang ang solar lights. Unsa ka lantip ni ama syudad bindaghan naman. Bay. Sigurado ka na ba? Naidaghan diri syudad. Di, masig dili na mao tong gingon. Mao. Ning kuy. Ngano maning ni ana may linya diri sa kuryente. Pero para tele na siya nga masayon ra ba? Dili kay lisod. Lisod pag taod. Pagtaod, pagtrabaho, pareho ba na nga litan magama kag kalsada farm to market. Lisod kayo kay lisod gyana. Na may gitawag anag farm to my market road. So, lagi ba? Di lang butan natong may parang dili kayo sakit ba? lisod man pag gamaan na ba kay lisod mo ng dalan. Pero ang sayon niya sa highway gubon ng kalsada. Gubon. Muna diha. Sayon. Gubon. Sayon ra. Sakto, lantip pug panuna kay kano muna lantip pug panuna bay. Kay nganong giguba ng dili guba nya katong guba wala trabaho. Gawas ana, dugang ni ana napagilaing langtip. Tungod sa kalangtip sa pangunahuna, adunay komentaryo si former congressman, former governor George Arnaiz kabahin sa mga iyang pagtuo nga wala giayo pagdala ang kanang mga butang nato, mga kontrata. Atong gawas ana talking about the quarry, naapoy komentaryo si attorney kining Vergara, no, Bernos Vergara. So, lang tip yung mga pangunahuna. Pero bugat ba kayo ng issue ba? Sige, pasasabay. Day, kuan bay ha? Si Dante Berbosidad Abrasado. Okay, ningon siya. Mayong gabi ninyo, sir. Naara ko pangutana, unsay balikan ni Sagarbarya sa pagkamayor nga wa man siya nasugdan. Oy, pangutana na ni Dante Berbosidad Abrasado. May gabi, may pag-watching, pag-watching kanunay namo Dante Berbosidad. May gabi sa imong pag-comment.
So pangutana to ni Nangutana Dante. siya. Nangutana si Dante Birbusidad Abrasado nga unsay balikan ni Sagarbarya nga wa man kuno siya'y nasugdan. Kabay dili ka ng project o na Posible. Pero kanang posibilidad po, pero dili lang ko kasiguro, posible po nga mubalik siya kay Basig iyang iuli tanan tong Dili. like katubang mando sa kuwa gani. komisyon daw din. Basig iyang iuli na nang balik siya. Usap Di ba? na. Oh. Basin o wala gigay siya kaklaro kay naging man siya na siya gibilin. Oh. O niya si Mayor Ipe, wala po na bilin eh. Simita siya, asa po na ko nabilin? Basig iyang balikan pa niya. Kay basig nataguan. Kalimot tayo siya asa Nalimot, niya gibilin. nalimot. Ato pa Pero naman. kanang kabay corruption ba eh? Ah. Bugat kayo na nga isyo. Nga ngay yun na klarohon ang tubag. Kaya gingon man ay kusling ganina katong pronouncement ni Atty. Vergara o ni former governor o Congressman George Arnaiz. Ato lang ibalik. Kaya dili man ni ato ni. Kidaghan mo ngayon ang anong kabalik-balik kung mo na. Wa may klarong tubag. Kung mahimo, ang congressman mismo may mo tubag. Unsa ni katinuod, ipanghimakak. Nga di na tinuod. Wala ko na advice nga dako na ko og kuan pangayo ang porsyento. Okay na may giingon rin ni former kuan. Ato ipabati na para Mientras ka operate ka diha may pag-watching ni Lumer Cantire, Mire Orteliano, Argeli Lasarte Piñero, Imogen Salatan o Armelin Zamora. Ang nagikastugigan na sa provincial government. Yang tanan anak is done by administration. No? Usara ka parte ang wala mag-imo sa administrasyon tungkol kay walay technical expertise ang provincial engineers office. So kana mga roofing sa province sa roofing sa convention center. So i-bid out na dito sa Matjaw. Ang total cost na sa una pa no kay dugay naman at 2006, I think 2006 was 7 million. So mga na yung kontrata. All the rest is done by administration. Kung saan ka administration, wala bidding, iimo na sa provincial government. Kailangan tayo ka malingon abtra. Natay ka malingon supply sa sanang gravel. Kanyang liburan kita ito sildo. No? So dili ito ang kakaporsinto, anak. Dili kakaporsinto, anak yung anak. Kita na-control sila na ilok-lok ko na po ng kwarta ni anak. Ayaw house na yung mga facts sa mga musulte, ha? Kaya kamuha mo kayo palo. Klaro house na yung asa ni kuha ang budget, kung ibidding pa na. Kaya ang mabidding na kadaghanan kanang sa Department of Public Works and Highways, no? So, may administration na tanan. Almost 97% of the projects of the provincial government samtang ako gobernador is done by administration, including na dalan, pagpasilitos dalan. Walay kontrata sa dalan, absolute yun. Walay kontrata po ng administration. Nga no, basta ko ang aging. Basta ko ang aging, wala may contractor's profit, wala ko kayo parayan na taxes. So mas taas-taas ang aging sa iyong kwarta sa gobyerno. Muna nga, ako ngayon mo mga trolls, ikaw secretary nga, ipaklaro ang inyong mga facts, no? Sa mong kulabay. Kaya kung kulabay pa niyo facts, sigurado nila na tinuod na, ha? Sama ng mga contractors na reklamo ninyo kaya 15% ka pa kayo. Ninyo, klaro kayo na. So, hindi lagi ka na kung hindi ka na sa mga contractor. Sama ng sa Garbarya, newly construction company. Inyuhan na yun na construction company. Nagawas pa niya na, mangabang pagod mo o presensya sa uban ng kontraktor, kaya di man magkapaliban ang kontraktor, na kamurag hapon mo trabaho, bayaran na ninyo ang kontraktor, 3% sa license nila, makaluhay kayo ang kontraktor. Inyo pangikuhaan ng kontrata, na bayaran na mo din yung 3%. No? So muna nga, kung ka na inyong facts, kaya ako tinuod ni, wala ni pamakak ni ako. Sa gobernador ko, in my 9 years as governor of this province, pipilar tingali ka po yun ang nakontrata kung hindi ka kaporsinto. Bisan sa mga supply sa una, daigyon ta, maporsinto yung tao. Masumala, makadungo pa mo. Kanay na nabi na ko diya sa kapitulyo nga nangayo mo. Kanano sa ipinapulyo is pagkakaroon ang reklamo sa kontraktor. Batok sa itong kongresista, grabe. Hindi lang makasulti ay kongresista lang yung batok. Pero ako umangyo kong kongresman sipitin. No? Ayaw na itaw gusto pa rin yung pangayundan kong porsinto. Kaya itang baga na patikaw ini sa una, nadili itong naitag ko. Sige, magyapon yung mga ginagawa ng porsinto. Maluwi na sa mga kontraktor. Hindi ginatatil sa negosyo. okay. Mote gingon nga iya ko nung gi-advisean sa una pang panahon nga ayaw po taon og dakag pangayo og porsyento. Ngano ko nung kasige ba? Maluwi ta. So that is a very kuan ganing big issue na siya. Ang korupsyon kinahanglan to bagon. Issue man na dili nang
Di na po iyang pero katong giisgot ni Congressman George Arnaiz, former governor, nga ingon siya nga mogamit og naa sila construction firm. Na, So sa ato pa suyop suyop lagi niya, Oh. mga bang pa. mga bang pa. So lantip. Oh, lantip. kayo. Mga bang raong lisensya, pero sila mo trabaho. So lantip kayo. Pero Lantip suyop. lantip kayo. So shout out ni atong amigo ni Bay Coach si katong nauna si PJ Pastor Jerome Nalam. Shout out ko no. PJ mayong gabi dia. O kusap di balik og comment si Dante Berbusidad Abrasado. Ningon siya nga si Mayor Remulyo maoy nakawala sa mga kakuyaw, sa mga tawo sa Banica River panahon sa mga baha. Di ba mga overflow na himo ng Taytayan? Di ba Remulyo. si Remulyo maoy nakapa-improve sa Boulevard og nadayon patong Smart City samot natakailado ang Negros Oriental. Matay. No. Pro 174. Pro 174 si So, salamat kayo sa imong panguna-una, no? mayong Katabang na og may pong hatag pag-watching og, ni kayo sa itong katawan. Jen Infante Dicen, no? Ga-watching while gatanday ning Marialin ron iyang lalab, no? Ga-watching ang pagbabalik ni Jigo Salvador. May gabi ni mo dia, Jen. So ayog tanday si Marialin dia. Ang pagbalik ni Jigo Salvador. So, naupos siguro itong Upos oras, na. bay? So malingaw ko taning mga kuan kaning kuan bata ba kaning maka-experience ng mga tawo nga mga lantip day kayo. Oh, lantip kayo. Panguna-una ba? Karon pa biyago na, bay? Oh, lantip. Laliman ka unsay gihimo niya. So lantip kay tukod man sa construction firm. So suyop na ko ni project ani. Ako ra po taga ani. Di ba? So lantip. Mo day na puros ako. Puros. Akong Yeah. Kapitolyo. Akong Kapitolyo, akong hospital. Oo. So, So tanan. lantip. So okay. Nara paraiso nila ba, paraiso. So PJ may gabi diha. Uy, si Attorney Attorney Manuel Arbon may gabi diha sa mga Evening sa mga supporters supporters. Sa Maanyag Pundok, Maanyag. o Kalindagan kumbati. Okay. May gabi diha Boss Manny Arbon diha sa barangay naday sila sa Kasi Kalindagan. sa Kalindagan sila. Oo, na sila sa Kalindagan. So naluoy ba po ko ni kuan bay ni sa atong mga konsehal si Attorney Petit Baldado, silang General Lawas, Nga si naman, bay. Gigi Isminya o si Carissa. Okay. Sila ay nangayog pasaylos katawhan sa Dakbayan sa Dumaguete nga wala ma-approve ang budget. Oh. Kaya apektado gud ang tibok katawhan. So sila pa kay Maloy, bay. sila ay nangayog pasaylo. May day gyud ta. Oh. Nga kon ba kani bang karakter sa mapahiobsanon? Oh, mapayupsanon. Pero na sa iyo sa ilo ako sa imong mga sala. So, moingon na lang ko kini si Kapitan Isagani Umbak Bana. Moingon na lang maayong gabi kaninyo pag-usap. Okay, nahagtos na itong tulumanon sa tuwang lupad sa Kalamuan. Kini si Coach Glenn Sirion, mingon kaninyog. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. May gabi. God bless us all. Okay, dagang salamat og mayong pagsunod sa itong programa, especially din na sa giantuan sa Pundok Lupad karon uban kay Attorney Arbon. Salamat kayo kini si June Mata manamilit na kaninyo. Unya magkita-kita ta og mga adlaw sa samang takna samang istasyon. Mayong gabi.